Naaalala mo pa ba noong 9 na taong gulang ka? Nag-aaral, naglalaro, nakikipagtawanan sa mga kaibigan. Masasayang alaala ng kamusmusan na masarap balik-balikan. Pero kung ang batang si Amy ang tatanungin, kung pwede lang burahin ang mga alaala noong siya'y 9 na taong gulang pa lang, matagal na niya itong kinalimutan. Sa unang tingin, madaling isiping kapatid lamang ni Amy, di niya tunay na pangalan, ang batang kanyang inaalagaan. Pero ang totoo, anak ni Amy ang batang ito. 9 na taong gulang lamang si Amy nang siya'y mabuntis. Ang tatay ng sanggol, ang kanyang amain. Baka po pag sinabi ko ano na binuntayan niyo po kasi ako na kung nagsumbong daw po ako sa nanay ko, papatay niyo daw po sa nanay. Ha? Kaya po natakot ako, hindi po ako nagsumbong kay nanay. Tapos tiniis mo na. Kasi kung mahal niyo ako pinanay. Nagtatrabaho sa ibang lugar ang ina ni Amy. Ang madalas na naiiwan sa bahay, ang ikalawang kinakasama ng kanyang ina. Sabi niya naku, huwag kang magsasabi sa mama mo. Bibigyan na lang kita ng malaking baon. Huwag ka lang magsasabi sa mama mo. Parang sinusulan niya po ako. Ganon. Tapos, Tapos po pagtas po mangyari yung hindi maganda, tatanungin niya po ako kung galit po ako sa kanya. Tapos hindi na lang po ako iinig kasi nandidiri na po ako sa sarili ko. Tiniis ni Amy ang mapait na karanasan hanggang sa mangyari ang kanyang kinatatakutan. Nagpakita ng sintomas ng pagbubuntis ang bata. Pilit man niyang itinago, natuklasan ito ng kanyang mga guro. Umamin po ako ng totoo. Tapos naawa po sa akin yung teacher ko, napayak na lang po sa sinabi ko. Tapos sabi po nila, pinapunta po ako sa guidance room, sabi po nila susunduin daw po nila si mama. Sasabihin daw po nila kay mama yon. Sa tulong ng kanyang mga guro, ng araw ding iyon, inaresto at ikinulong ang amain ni Amy. Ang kanyang ina, hindi matanggap ang pangyayari. wala po. Tulala po siya. Tapos ako po, iyak din ako ng iyak. Tulala po siya, hindi niya po ako kinakapulong. Kasi po, ano pong nararamdaman ninyo ng time na yun? Kasi po, hindi ko po kasi matanggap na nagawa niya yun. Kasi sabi ko, bakit? Ang dami kong tanong sa akin sarili kong pagkukulang. Kung may pagkukulang ako o ano. Bakit nagawa niya yun sa aking anak? Para sa kanyang proteksyon habang gumugulong ang kaso, kinupkop ng DSWD si Amy. Nung nasa center po ako, masaya po na malungkot kasi iniisip ko po, kamusta na po kaya si mama, siya na lang mag-isa. Dapat ako yung katabi niya. Kung hindi nangyari sa akin yun, masaya sana kami ngayon. Tapos araw-araw kong pinagdadasal na sana makasama ko na po si mama. Miss na miss ko na po siya. Makalipas ang ilang buwan, dininig ang kanyang mga panalangin. Nagsilang ng sanggulang bata at nakita niyang muli ang kanyang ina. Pero po nung nakalabas na po yung baby ko, gumaan po yung
loob ko sa kanya. Tuwan-tuwa po ako nung nakita ko siya. Gustong gusto ko na po siyang hawakan kaso wala pa po akong lakas, nahihilo pa po ako noon. Tapos po nung bumalik na po kami sa center, inalagaan ko po siya ng mabuti. Tinuturuan ko po siya ng magagandang asal. Pinagsasabihan ko po kung ano po yung maling nagagawa niya. Tinuturo ko po kung paano maging tama. Nang maitapon sa kulungan ng ama-amahan, akala ni Amy magsasara na rin ang yugtong iyon ng kanyang nakaraan. Pero nakalaya man siya sa pang-aabuso, nakakulong naman siya sa panghuhusga ng mga tao. Kasi po kinukutya po siya ng mga tao. Sinasabihan siyang malandi, lahat po. Kaya sabi ko nga sa aking anak, magtago ka sa bahay. Sabi hindi naman kasalanan yung makulong. Kasalanan niya kasi hindi daw po agad nagsumbong. Siguro ginusto ko din daw po na magkaroon ako ng anak. Parang kinukumpara po nila ako sa mga tulad po ng mga pokpok, mga ganun. Pero hinayaan ko na lang po. Alam mo, Amy, nasa batas na ang bata ay hindi dapat ginagalaw. So, wag na wag mong sisisihin ang sarili mo. Kasi wala kang kasalanan. Whether nagsumbong ka or hindi ka nagsumbong, whether ginusto mo or hindi mo ginusto, tumahimik ka o nagsalita ka, wala kang kasalanan kasi inosente palagi ang bata. Nasa batas yan. Inosente dapat ang bata at ang bata ay dapat inaalagaan, hindi inaabuso. Ano man ang sabihin ko kay Amy, bakas ang sakit sa kanyang damdamin. Dahil sa panghuhusga ng iba, napilitang magpalipat-lipat ng tirahan ng mag-iina. Nagdesisyon din silang si Aling Nelda na ang kikilalaning nanay ng bata. Siyempre po, masakit din po kasi dinala ko po yung anak ko ng 9 na buwan. Excited akong makalabas siya. Pero mami lang yung may tatawag niya sa akin. Gusto ko ako yung tatawagin niyang mama. Pero dahil marami nga pang husgang tao, hindi na po nangyayari maging mama yung tawag niya sa akin. Isa lang si Amy sa libu-libong batang maagang nabubuntis sa Pilipinas. Taon-taon, halos 200,000 batang babae ang nabubuntis sa ating bansa. Pilipinas ang ikalawa sa may pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy sa buong Southeast Asia. Hindi na bago sa akin ang ganitong balita. 10 taon na ang nakararaan nang gumawa kami ng dokumentaryo ukol sa teenage pregnancy sa isang isla sa gitnang Luzon. Sa lugar na ito, nag-aasawa ang mga batang babae pagtuntong ng 13 o 14. Ilang taon na kayo? 51. 51. May anak na kayo? Oo, 4. May apo na kayo? 13. 13 apo? Oo. 51? Ilang taon ba kayo nung nag-asawa kayo? Magpo-14. May anak na kayo, Tay? 5. 5 ang anak ninyo. Ano po mga edad nung nag-asawa? 13 nung kasawa yung isa pang panganay. 13. Yung pangalawa po, 16. 16. Yung pangatlo, 17. Ginawa namin ang dokumentaryong ito noong 2011 sa hangaring makatulong sa pagsusulong ng reproductive health law na magbibigay proteksyon sa mga babae, lalo na sa mga batang ina. 2012, ipinasa ang RH law. 10 taon na ang lumipas mula nang gawin namin ang dokumentaryong iyon. Makalipas ang 1 dekada, may nagbago na nga ba? Sa isang komunidad sa Metro Manila, pakiramdam ko, bumalik lang ako sa nakaraan. Tulad ng dokumentaryo namin noon, pangkaraniwan na rin sa lugar na ito ang pagbubuntis sa edad na 13 at 14.
Ilang taon kayo nung nagkaroon kayo ng anak? 13 po. 13 ka nung nabuntis ka. Anong grade ka na nun nung nabuntis ka? Grade 3. Sa edad na 15, dalawa na ang anak ni Joy, di niya tunay na pangalan. 13 anyos lang si Joy nang mabuntis siya ng kanyang kabarkada. So yung mga iba ninyong kabarkada nabubuntis din ng maaga? Opo, sabay yung iba po pinapalaglag po nila. Sa pamilya ninyo, may iba pang nabuntis ng maaga? Ano po, yung kapatid ko lang pong babae. Ilang taon siya nung nabuntis siya? 13 po ata yun. Ikaw ba, meron ba sa pamilya mo na maaga ring nabuntis or nakabuntis? Ate ko lang po, sabay po ako po. Ilang taon siya nung nabuntis siya? 14 years old po. Dikit-dikit ang bahay sa gilid ng riles. Kwento ng mga bata rito, malaya silang gumala at matulog sa kanilang mga kabarkada. Nung sinabi sa'yo na buntis ka, anong unang reaksyon mo? Anong ginawa Wala mo? naman po. Okay lang. Ah, okay lang? Yung nanay mo, Wala po. Ganun din. hindi siya nagalit? Hindi. Sa mga lugar kung saan karamihan sa mga bata ay hindi na nag-aaral, lansangan ang nagsisilbing paaralan. Ba't hindi kayo gumamit ng contraceptive? Hindi po Kailangan pwede po bumili na bata. reseta. Ah, kailangan ng reseta sa center. Tapos, Ayaw po ng center. Minor pa daw po. Bawal pa daw po. so hindi kayo binigyan ng contraceptive doon? Ano kaya condom? Opo. May binibigay po nun. Tatlo po binibigay. Kada po nagpapabakuna ako ng anak. Pero hindi nyo ginagamit. Pinakuha po dun eh. Ha? Ginagawa po ng laruan. Ng Pinapaloko mga po. tambay. Isa lang ang pumasok sa aking isipan ng mga oras na iyon. Ang pagtatalik at pag-aasawa ay tila laro-laro lang sa mga batang ito. At nang mangyari ang pandemya, lalo pang lumobo ang problema. Yung nagka-lockdown po, lahat po ng mga kabataan po nagsisitambay na lang po. Oo. Diyan po nagsisitambay sa Riles, minsan po doon po sa dulo. Oo. Hanggang sa po, parami po sila na parami. Gumagawa rin po sila ng mga kubo-kubo nila. Marami bang nabuntis? Opo. So, nung lockdown, ilan sa mga kilala ninyo yung nabuntis nung lockdown? Sa mga kapalala ko po, 4 po sila ng nanay, buntis. Malaking problema ang idinulot ng pandemya sa ating bansa. Maaari po sanang manatili tayo sa ating mga tahanan at ang sino man na hindi susunod ay may karampatang pananagutan sa batas. Pero sa komunidad na ito sa gilid ng Riles, hindi lang sakit at kamatayan ang idinulot ng pandemya. Nanganak ng iba pang problema ang lockdown. Dumami ang mga batang buntis at tinatawag nilang lockdown babies. Anong naging epekto ng lockdown sa inyong dalawa at saka doon sa barangay ninyo or sa lugar ninyo? Sa amin po dalawa maganda po. Magandang epekto ng lockdown. Opo. Kasi, Sinagawa po kami ng maganda baby. okay. Masaya na po ako dun. Masaya ka doon. Oo. So talagang sinadya niyo na magkaroon ng baby? Opo. Talaga? So, hindi ito aksidente? Talagang ginusto niyo talagang magkaroon ng baby? Opo. Bakit? Kasi matagal ko na pong gusto magka-baby. Oo. Marami na rin po ako nakasama mga babae. Hindi po nabubuntis. Sa tono ng kanyang pananalita, iisipin mong matanda na ang aking kausap. Pero 18 anyos lang ang binatang ito at 14 anyos lang
ang babaeng kanyang nabuntis. Nung nalaman mong buntis ka, anong naging reaction mo, Maricar? Wala lang. Andun na wala na akong magagawa. Simula nung lockdown, tumigil na sa pag-aaral si Maricar, di niya tunay na pangalan. Tulad ng ibang bata sa kanilang lugar, pagtambay, inuman at pakikipagtalik ang kanilang naging libangan. Marami po nabuntis dyan. Nung alin? Nung nag-lockdown, Bakit? kasi walang trabaho sila eh. Oo. Wala sila sa loob. Sa loob ng kubo nila. Oo. Hindi sila naalis. Doon po yung tambayan eh. Gabi-gabi po maraming tumatambay doon na babae. Elementarya lang ang inabot na edukasyon ni na Junior at Maricar. At tila ba wala na silang balak na ipagpatuloy pa ito. Diretso na sa buhay pamilya, kalimutan ng kamusmusan kahit siya'y 14 anyos lamang. Tulad ni Maricar, 14 anyos lang din nang mabuntis si Kylie, di niya tunay na pangalan. Honor student pa naman ang bata at inaasahan ng kanyang pamilya. Kwento ni Kylie, labis daw ang pagkadismaya ng kanyang ina. Ayun po, iyakan na po kami dalawa. Nadismaya siya kasi nga po, ako po yung panganay, dalawa lang kami ng kapatid ko. Kaya inaasahan niya rin po na makatapos ako. Masipag mag-aral si Kylie, mataas ang mga grado. Hindi niya inakalang ang isang gabi ng inuman at kasiyahan ang babago sa kanyang kinabukasan. Ba't hindi kayo gumamit ng contraceptive? So, super bata ko pa po nun eh. 13, 14. Wala pa pong masyadong knowledge sa ganon. Kasi sa school, hindi naman po tinuturo kung yung ganon. Hindi kami sapat na binibigyan ng knowledge para po doon. Kaya hindi ko nga po alam yung mga ganun po noon eh. Nalaman ko na lang nung nabuntis ako at nag-search po sa Facebook, sa Google. So, ibig sabihin nung nabuntis ka, talagang first time ninyo yun? Opo. Kaya hindi rin po talaga marunong protect pa. Halos tumigil ang mundo ni Kylie nang malaman niyang siya'y nagdadalang tao. Nabalot siya ng hiya at panghihinayang. Sisisi kasi hindi ko magawa yung gusto ko. Hindi makalabas ng bahay kasi nahihiya ako. Yung mga kaibigan ko po, laging mga nasa labas, na mga Tapos ako nasa bahay para ayusin yung check-up. Pero di tulad ng ibang batang ina na tinanggap na lang ang kapalaran at kinalimutan ang kinabukasan, pilit na bumangon si Kylie mula sa kanyang kahihiyan. Ilang buwan matapos siyang manganak, bumalik sa eskwelahan si Kylie. Sabi ko nga po, tatapusin ko muna yung pag-aaral ko eh. Kasi para makabawi-bawi ako sa mama ko. Kasi siya lahat nagsakripisyo dun sa akin, pati sa kapatid ko. Ayun po. Hindi ka nahiyang pumasok ulit sa school? Nung una po nahihiya, pero in-advise po sa akin ng teacher ko na maging inspirasyon ako sa iba na Minsan nagre-report ka sa klase, may bata? Opo, may batang tumatakbo. May batang tumatakbo sa classroom namin habang nagre-report ako. Hindi naman po na ng prof namin, mababait din. Kasi mga mother din po sila.
Sa loob ng 4 na taon, tiniis ni Kylie ang panghuhusga ng iba. Nag-aral siya at nagpursige. Makamit lang ang pangarap. Ano bang mga sinasabi sa inyo ng mga kapitbahay noon? Yun nga po, sabi na maaga naglandi, maaga nagsasyota, ganun. Masama ang tingin sa akin, para bang kriminal po ako. Parang kriminal ang tingin sa aming mga maagang nagbuntis. Na hindi naman dapat na isang pagkakamali lang, parang ang tingin sa'yo, pangit na magiging buhay mo. Hindi naman po totoo. Kasi napatunayan ko rin po sa sarili ko na kaya ko naman po na maging maganda ang buhay. Kahit na maaga po ako nag-asawa. Basta Magsisumikap po na makapag-aral. Kasabay ng pag-aaral, pumasok din sa pagtitinda si Kylie at ang kanyang boyfriend. Mahirap daw pagsabayin ang responsibilidad, pero hindi siya bumitaw sa pangarap. Kaya pa naman pong bumawi. Kailangan talagang bumawi, lalo sa magulang. Kasi pangarap nila sa'yo, parang na bumagsak lang nung nabuntis ka. Pero dapat hindi ka susuko. Mag-aral pa rin. Makalipas ang ilang taon, nagtapos ng high school si Kylie at ngayon, nasa 2nd year college na. Lahat ng sasabihin ng tao sa'yo, lahat ng masasamang tingin nila sa'yo, para bang, maririnig mo. opo, maririnig mo. Kasi kahit pa na, kaibigan mo pa sila, minsan hindi mo masabi na totoo sila sa'yo. Kaya, matibayan loob kasi sarili mo lang yung maaasahan mo. Nung mga oras na iyon, bumalik sa aking alaala ang batang si Amy. Sana, tulad ni Kylie, malagpasan din ng bata ang mapait na nakaraan, ang panghuhusga ng lipunan at pagbabaliwala sa kanyang mga karapatan. Sana, tulad ni Kylie, hindi siya magpatali sa isang pagkakamali. Sa kanila na sana tibayan yung loob kasi yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo, baliwalain na lang kasi ang focus mo ngayon ay sa anak mo na hindi pa naman katapusan ng mundo para sumuko siya kasi meron na siyang bubuhayin eh. Hindi na para sa sarili niya yung buhay niya. Para sa marami sa atin, ang mga edad ng 9, 13 at 14 ay panahon ng kamusmusan. Panahon ng paglalaro, pag-aaral at pakikipagkaibigan. Pero para sa maraming batang babae sa ating bansa, ang mga edad na ito ang panahon kung kailan natin sila dapat pinakabinabantayan. Inilalayo sa pang-aabuso at kapahamakan. Inilalapit sa edukasyon at tamang kaalaman. Inaakay at tinutulungan at hindi hinuhusgahan.
10 taon na tayong may batas para protektahan ang mga kababaihan sa maagang pagbubuntis. Panahon na marahil para baguhin natin ang lumang kaisipan at mga nakasanayan. Bigyan natin sila ng pagkakataong makamit ang kanilang mga panaginip. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.